Hello mga pre and hello mga mare. So today, gagawa ko ng video kung paano ko po nakuha yung refund ko sa item na pinili ko. Okay? Kasi wrong item po. Yung na-receive ko galing sa seller. First po is punta tayo sa Shopee app natin. At next is doon tayo sa Me tab. So, before ako mag-proceed, may payo lang po ako. First payo ko po, kapag makarating na po yung order ninyo, is huwag nyo pong pindutin agad yung order receive button sa Shopee. Yes po, kasi kapag pinindot nyo po yun, wala na pong chance na maire-return po sa inyo ang ibinayad po ninyo. Kasi automatic na po yun na mabibigay sa seller yung kita niya kasi ibibigay na po yun ni Shopee agad-agad. So, kapag hindi naman po ninyo pinindot yung order button, order receive button, may 3 days pa po kayo na mag-decide kung paparefund po kayo kay Shopee. So, may 3 days po. Dapat within that 3 days, makadecide na po kayo kasi kapag lumagpas na, kahit hindi nyo po pinindot yung order receive button, is automatic po yon na hindi nyo po ipipindot kasi ibibigay na ni Shopee yung kita kay seller. So 3 days lang po talaga. And then next, before kayo magbukas ng inyong mga parcel, dapat naka-prepare na po ang gagamitin ninyong cellphone sa pag-video at pag-take ng pictures as proof. So, dapat po na naka-on na yung video or nag-start na yung recording before po kayo magbukas ng parcel. Tapos dapat sa video na yon is nakikita po yung waybill. Nakikita pa yung waybill sa video. Tsaka nyo po gupitin. So mamaya ipapakita ko rin po yung proof ko sa pagbukas nung parcel. Yun din po yung ginamit ko sa pag claim ng refund natin sa Shopee. So andito na po tayo sa ating account. And then sa to receive po tayo. So makikita nyo po yung in-order natin. So gaya ng sinabi ko, kapag may problema po sa parcel natin, huwag po nating pindutin yung order receive button. Ayan, makikita nyo po. So ito po yung in-order natin, Tecno Spark Go cellphone 2023 original phone. Tapos yung original price niya is 4,399 at dahil may pa-discount po yung seller, naging 2,199 na lang po siya. So, beware po sa shop na to, Nexus Tech Shop. Kasi, for me, hindi sila legit na seller ng cellphone. So, punta po tayo down sa order details. Dito po makikita natin yung shipping information. Tapos, sa babang part, andun po yung return or refund button. Katabi ng order received. So, kapag wala pong problema yung parcel niyo, pwede niyo pong pindutin yung order received button na yan. Pero kapag may problema po, kunwari may damage, maling item yung naibigay, may basag, gaya nung mga nasabi ko, pindutin nyo lang po yung return or refund para po maibalik yung pera ninyo na na binayad. So, wag po kayong mag-alala kasi mababalik naman po yan ng ni Shopee sa inyo. Basta wag lang po ninyong pindutin yung order receive kasi kapag pinindot nyo yan, wala nang chance na maibabalik po yung pera ninyo. So, bawi na lang po kayo doon sa
pagbigay ng ratings, dun po ninyo ibuhos lahat yung mga hinanakit ninyo. So, pasensya na po sa pagsasalita ko kasi hindi po ako sanay magsalita ng Tagalog kasi Bisaya po ako. So, nahihirapan po akong mag voice over kasi ito pong video na to is naka screen recorder lang po. So, ni-record ko lang yung mga ginawa ko kung paano ko po kung ano po yung ginagawa ko para ma-claim yung refund. Tapos ginawan ko lang ng voice over pagkatapos kong ma-receive po yung refund. So balik na tayo dun sa order details. Pindutin na po natin yung return or refund button. Kasi yun nga, mali yung item na na-receive natin. So dito sa part na to, may dalawang option po na pagpilian natin. So how can we help? So dito, may two options. I have received all of my items but there are issues. So I receive items with issues such as physical damage, malfunction, wrong color or size or model, not true to listing images, etc. So sa second option is I didn't receive some or all of my items, missing parcel, missing quantities or items, etc. So sa aking part is na-receive ko naman yung item, yun nga lang is mali yung na-receive natin. So, itong first option po ang pipiliin natin. So, dito na nga, request return or refund, ito na yung next kapag pinindot nyo po yun. So, sa taas na part is makikita po yung description ng item na in-order natin. Tapos, sa baba is may naka-asterisk dyan na pula, reason ang nakalagay. So, ibig sabihin, needed po yan na lagyan ng reason. Okay, kasi naka-asterisk nga siya. Tapos sa baba is solution, automatic po yan. Naka-generate po yan sa system. So, kung ano po yung reason na binigay nyo, automatic po mailalagay yung solution. So, sa baba na part is refund amount. Ito po yung nabayad natin na amount sa pagkuha ng item. And then, sa ibaba ng refund amount is ito naman yung bank account natin. So, ito yung bank account na ginamit ko. Nakasave na po to sa Shopee account ko po. Kasi online seller din po ako. So, needed talaga ng bank account kasi dun po mailalagay yung mga kita natin. So, kapag wala naman po kayong bank account, wag po kayong mag-alala. Basta mag-register lang po kayo dun sa Shopee seller wallet ninyo. Kasi dun po ni Shopee ilalagay yung refund sa mga items na ibabalik po ninyo. Yun po, dun po mailalagay yung refund natin. So, sa baba naman po is yung description. So, sa description naman, optional po yung nakalagay. Comment. Kumbaga, comment po ninyo yun sa na-receive ninyo. Tapos, next is yung email. So, needed po talaga na maglagay kayo ng email kasi mas maigi po na maglagay kayo ng email. Mas klaro kasi yung message dun na isesend ni Shopee compare sa notification lang sa app nyo. So, kapag pinindot nyo po yung reason sa ibabaw, ito po yung lalabas. May 5 option po kayo na pagpipilian. First is missing quantity or accessories. Second, receive wrong item. Third, damaged item. Fourth, faulty product. And lastly, product does not meet expectations. So sa part ko po, ang pipiliin ko po is yung receive wrong item. Confirm lang po natin. So dito naman, lalabas na yung
description. So, pwede po kayong maglagay ng 6 photos. Maximum po is 6 photos. And then, yung video po is maximum isa lang siya. So, yung video naman is dapat hindi po siya lalagpas ng 100 MB. Kasi kapag malaki po yung video ninyo, yung ano niya, anong tawag doon? Yung parang resolution, hindi po yan tatanggapin. So, dapat kung mataas po yung resolution, like 4K po yung video ninyo, ang kailangan po ninyong gawin is pumunta po kayo sa browser niyo at i-search niyo po yung mga website, yung free website na pwede niyo po i-convert o paliitin yung resolution ng video ninyo. Kasi kagaya ng sa akin, yung video na ginawa, na-record po sa pag-unboxing ng parcel ko is 1 minute, more or less 1 minute. Tapos, hindi pa rin tinanggap. 1 minute na ngayon, nasa 1 minute lang. Kasi 4K po yung resolution. So, dapat pababain nyo po like mga 720 or nasa HD lang po siya. Wag po yung 4K kasi mataas po yun sa MB. So, ayan, type nyo lang po yung comment ninyo. So, sa part na to, piliin nyo lang po yung picture at videos na isasend nyo po as proof para para mabigyan kayo ng refund ni Shopee. So, sa part na po to is dapat strong yung proof ninyo. Nag-coincide dun sa reason ninyo para po ma-approve. Kasi baka hindi ma-approve ni Shopee, so sayang naman, no? Dapat kasi i-validate pa po yan eh. May 2 days validation pa. Pero yung akin, kapag after ko nag-submit nung request ng return or refund ko, ilang minutes lang makalipas ng pag-submit is nag-send na agad ng email sa akin. So, pagka-send ng email sa akin, ang sabi dun sa email is na-approve na yung request ko at need na i-send yung parcel pabalik. Okay? So, ito po, ipapakita ko po yung video ng pag-unboxing natin sa ating parcel. Kasama ko po dyan yung kapatid ko. Siya po yung taga-take ng video. Dilat sa inang sa mga cellphone. Lahi lagi. Na, di mao. Bugat siya pero dili siya mao. Lang tawa. Unsa nga brand? Yawa. Muslim. Ka Muslim. Yawa. Unsay brand ani uy? Ito po yung dumating sa amin na CP. Ang nakalagay po. So disclaimer lang po about dun sa video kasi yung kapatid ko po is laging nagsabi ng Muslim. Kasi dito po sa amin, sa bangketa po, halos tanan po, halos lahat ng nagbebenta ng mga ganyang mga accessories ng mga cellphone is yung mga Muslim talaga kasi mga negosyante yan po sila. Pero wala naman pong intention yung video kasi tumatawa pa nga yung kapatid ko kasi parang tuwang-tuwa siya na nabudol ako ng seller na yun. Akala siguro ng seller na hindi natin i-return yung parcel na binigay niya. So,
malaki na rin po yung 2K plus na binayad natin. Kaya hindi po tayo papayag na may scam po sa part na to. So, kung may mga damage po sa mga parcel na nare-receive ninyo online, wag po kayong mag-alala kasi mabilis lang naman po na mai-refund yan ni Shopee, basta careful lang po kayo sa mga steps na gagawin ninyo. Dapat mindful po tayo, tapos yung proof dapat hindi po natin yan kakalimutan. Okay? So after ko nga ma-send yung request for refund natin is ilang minutes lang pagkakasend natin, nag-email agad si Shopee sa akin. So ito po yung email niya. So mababasa nyo po yan na approve na yung request for refund natin. So ang kailangan natin gawin is ibabalik yung parcel sa seller. So binigyan lang po tayo ng 5 days. Ito yung 5 days na dapat maibalik or masend yung parcel papunta kay seller, kasi once na lumagpas po tayo dun sa binigay na time frame ni Shopee, automatic po is maka-cancel yung request ng refund natin. Dun po naman po sa pagpili ng select shipping option is may dalawang option po dyan, which is yung drop off. You can drop off your parcel at any branch. So, kung may malapit po kayo na JNT or kung ano mang courier yung nagpadala sa inyo ng parcel, dun po ninyo ibabalik yung parcel na na-receive po ninyo. So, sa aking part is JNT yung courier. So, ang pinili ko po is drop off, which is free. Wala po kayong babayaran na shipping fee pabalik sa seller. So next naman option is self-arrange. So itong self-arrange na to, magbabayad po kayo ng shipping fee. Pero wag po kayong mag-alala kasi for the meantime lang yan. So kayo po ang magbabayad ng shipping fee pabalik sa seller. Pero once na ma-refund po kayo ni Shopee, yung binayad po ninyo, tapos yung shipping fee na yan pabalik sa seller is mare-refund po yan kasama sa sa total ng refundable ni Shopee sa inyo. So nasabi ko na po kanina yung about sa drop off. So meron pa dito mga steps ni Shopee kung paano natin ibabalik ng tama yung parcel natin. So, first is repack your items. So, naka-indicate dito yung box, pouch, lahat-lahat, tags, accessories, freebies, dapat yun lahat ibabalik natin sa sa seller. Next naman is go to the nearest J&T Express branch. Okay? Pwede nyo pong malocate ang mga branches ng courier. Meron po dyan find branch locations. And next naman po is present the tracking number to JNT for processing. So, merong dalawang button dyan, email me and download. So, ako po, nagtry po akong i-download yung Waybill. So, yung download na yan, Waybill po yan. So, pwede po kayong mag-print ng Waybill. Pero sa tingin ko, hindi na po tayo needed mag-print niyan kasi drop off po yung pinili natin. So, sila na po bahala mag-print pagdating natin doon. So, sa babang part is may tracking number po. Importante po yan, kopyahin nyo po. Okay? Kopyahin po yung number kasi ibibigay nyo po yan, kung drop off ang pipiliin nyo, ibibigay nyo po yan doon sa taga JNT kasama nung parcel. Itatrack nyo po yung mga transaction natin galing kay Shopee. So, ayan. So, kapag natapos nyo na po, nabalik nyo na po yung parcel ninyo dun sa JNT branch, bibigyan nyo po kayo ng papel. Stub po na maliit. So, i-keep nyo lang po yung stub na yon.
Kasi baka mag-file ng dispute yung seller. Yes po, possible po yun na mag-file ng dispute. Siguro nagtatanong kayo, ilang days na refund yung sa akin. So, ang nangyari po, pumunta po ako mga 3 p.m. dun sa JNT branch, malapit dito sa amin. Tapos, yun nga, nabigyan ako ng stub. And then, after that, mga same day, 8 p.m., nag-notify si Shopee sa akin. So, ito yung notification. Your refund request for your order is pending. We will transfer your refund amount so yun na nga, to your bank account. So, okay na po to. Na-check ko na po dun sa bank account ko, which is Cbank. Cbank po yung gamit ko. And then, andun, naka-indicate naman yung buong amount. So, which is 2,189. So, yun lang. Same day lang po. Akala ko po kasi tsaka na yung refund kapag makarating na po yung parcel kay seller. So, pwede naman pala na ibigay na ni Shopee agad-agad kahit hindi pa na receive ni seller yung parcel. Okay? Kung may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-leave ng comment sa baba. Subukan po natin yang sagutin. Tapos, pa-subscribe na lang at like kung nakatulong ang video na to sa iyo. Hopefully, marami pa tayong videos na magawa para sa ganitong mga pangyayari. So, yun lang. Maraming salamat po.